Davao Style War on Drugs ang ginawa ni Digong noong kanyang panahon ng panunungkulan sa ating bansa sa kanyang Operation Tukhang, yung sinasabing extrajudicial killings na sinabi ng Commission on Human Rights na umabot ng 8,000 katao ang nangamatay, kasama na rito ang bata, matanda, si ate, si kuya, si tiyuhin, na sinasabing talagang ginurgur noong panahon ng kanyang pangangampanya laban sa illegal na droga. At meron pang sinasabing reward system na nagkakalaga ng 20,000 hanggang 1,000,000 piso sa mga magugurgur o mamamatay na drug pusher, drug user, drug addict at drug lord na kung big time kaya abot ng 1,000,000 piso. Kaya pala grabe ang patayan noon, no? At sa labas ng Metro Manila at sa loob ng Metro Manila talaga itong Operation Tukhang talaga ay maraming nangamatay na sibilyan na hindi alintana ang buhay ng tao. Kaya naghahabol nga yung ICC na mapanagot itong mga berdugo na ito, si Digong, si Bato at si Bongo, na sila ang nagpaplano kung sino ang gugurgurin ng mga sinatawag nilang drug lord nung panahon ng kanilang panunungkulan. Ngunit pala kung akalyado nila at nagbibigay ng suporta ng mga nagdaang eleksyon, lalo na kay Tatay Digong, ay hindi nila ito tinutumba. Ngunit yung may init na sinasabing mga drug lord na naging kalaban doon niya, talagang ginurgur nila. Grabe, talaga itong crime against humanity na sinasabi sa loob ng sa loob ng 6 na taon ay talagang ginawang parang mga ordinaryong animal lang ang mga tao kung patayin ng kanilang mga kapulisan dahil nga sa inahabol na reward system na binibigay ni Digong nung kanyang panahon sa drug on war o war on drug. Grabe, hanggang ngayon naman nung nawala siya at bago siya mawala, hindi niya rin nagsukpo itong sinasabing war on drugs. Ngunit talagang hanggang ngayon ay namamayagpag pa. Kaya lang sa nalalapit na eleksyon talaga wag nating iboto si Bato at si Bongo para makabalik sa Senado at si Digong naman wag nating hayaang maging mayor ng Davao City ulit kasi magkakaroon na sila ng immunity at hindi na basta-basta ito makakasuhan. Dapat talaga ang gobyerno ni PBBM makipagtulungan na sa International Criminal Court para mapanagot itong tatlo na to na sinasabi utak ng karumaldumar na mga ginawang paggugur o pagmamatay sa mga sinasabing na hindi naman sangkot sa droga, na nadami lang dahil sa maling pagkakataon nandun sila sa mga lugar na sinasabing nire-raid sa Operation Tukhang at maraming collateral damage at nagbuwis ng maraming buhay na naghahabol ngayon ang pamilya para magkaroon sila ng tinatawag na kapayapaan, lalo na yung mga namatay nilang mga mahal sa buhay na humihingi ng hustisya sa panahon ng itong sinasabing war on drugs ni Tatay Digong. Sana naman ay talagang may pagkaloob sa mga pamilya ng mga lalo na yung mga sibilyan na walang kinalaban sa sinasabing Operation Tukhang na nangyari sa Metro Manila, sa labas ng Metro Manila. Ako po si Papa Ken, patuloy po akong magmamatsyag dito sa pang-araw-araw nating buhay at kaganapan dito sa ating mahal na inang bayan.